Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagalan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe.
at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia. Kasama nina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan nyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway, purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping, sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas, at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod
ay may 12 saligang bato. At nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa buhay po natin, ang pinakamahirap tanggapin ay kapag ang iyong taong minamahal ay lilisan o aalis. Marami po akong mga nakausap, lalo na sa mga kabataan, ang hindi nila maunawaan ang matinding emosyon na kanilang nararamdaman kapag ang isang tao ay nangako na sila ay sasamahan habang buhay. Sabi ko nga, pwede ba talagang samahan habang buhay ang isang tao? Dahil alam naman natin, ang kamatayan ang siyang daan upang tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Marami po sa atin nakaranas mamatayan. Hindi po ba ang pinakamasakit na bahagi kapag tayo'y namatayan, kapag alam na nating hindi na talaga babalik ang taong inaasahan nating kasama natin? Kapag tayo'y namatayan, mabigat yung emosyon na wala na tayong karamay, wala na tayong kasama, wala na taong tutulong sa atin. Lalo na kung ang taong ito ay napaka-importante sa ating buhay. Narinig po natin sa ating mabuting balita ngayong gabi, kung saan para bagang naghahabilin si Jesus sa kanyang mga alagad, na pagkatapos ng maraming panahon, mula nung sila'y hinirang, mula nang kasama siyang gumawa ng himala at mga kababalaghan, at kahit to pa rin niya ang kanyang muling pagkabuhay na pinagdudahan ng mga alagad, aalis at aalis pa rin si Jesus. Kung iisipin po natin ito sa konteksto ng buhay natin,
Maraming mga tao umaalis, bumabalik. Minsan nga po, meron pong isang mag-ina na nakakwentuhan ko. Ang sabi ng bata, "Father, pagsabihan niyo nga ho yung nanay ko. Sinaktan na ng tatay ko, pero pilit pa rin niyang tanggapin kapag ang tatay ko bumabalik. Ang tatay ko po, kapag hindi nakainom, napakabait. Gagawin lahat para lang maunawaan ng nanay ko na pwede pa rin ma-work out yung kanilang relasyon. Pero ang problema, Father, kapag ang tatay ko'y nalasing na, ginagawa niyang punching bag ang nanay ko. Araw-araw, minumura niya ang nanay ko. Araw-araw, sinasaktan niya ang nanay ko. Hindi ko na po kayang tanggapin. Pero ang nanay ko, sa kabila ng lahat ng ito, mahal niya pa rin ang tatay ko." Alam niyo mga kapanalig, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa batang ito, pero mababanaag ang dalawang muka. Una, ang isang batang nag-aalala na sana maunawaan na ng nanay niya na siya ay talagang sinasaktan. At ang isang nanay na nagmahal ng kanyang asawa na kahit iniiwan, binabalikan, handa pa ring tumanggap. Kung minsan po, naiisip ko, kung tayo mga mananampalataya, tapat tayo sa ating sinasabi sa Panginoon, may dahilan siya para tayo'y balikan. Pero marami sa atin, sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, pero bakit hindi natin kayang maging tapat sa ating sinasabi? Marami nagsasabi sa atin, handa tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Pero hanggang ngayon, tinatanong pa rin natin kung totoong buhay ang Panginoon sa piling natin. Marami sa atin, ipinakita na ng Panginoon ng mga himala at mga biyaya, pero lagi pa rin tayong nagdududa. Mga kapatid, alam ko po marami sa atin, ganun din ang pakiramdam. Pilit man nating magpakabuti, pilit man nating ituwid yung ating buhay, pilit man nating gawing sentro si Jesus sa buhay natin. Pero bakit parang napakahirap? Para bang napakahirap magkaroon ng isang salita. Kaya kung iisipin natin ito, susumahin natin, kulang pa yung magagandang bagay na ating ginawa para sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya para sa mga kapanalig na may karamdaman, sa mga kapanalig na nawawalan ng pag-asa, sa mga kapanalig na gustong tapusin ang kanilang buhay, sa mga kapanalig na nalulungkot, wala pong ibang mensahe ang Panginoon sa atin ngayong gabi. Na hindi man natin siya makita, hindi man natin palaging nasasabing buhay ang Diyos sa buhay natin. Alam natin na yung pag-ibig niya, yung wagas na pag-ibig niya na walang maliw, ang nagpapatunay na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya sa mga kapanalid nating nakikinig at nakikiisa sa misa na to, kung down na down ka dahil iniwan ka ng taong mahal mo, kung down na down ka dahil namatay ang taong sandigan at inspirasyon mo, huwag mong kalimutan na ang Panginoon hindi bumibitaw sa iyo. Ang Panginoon hindi nag-aalintanang iparamdam ang pag-ibig niya sa iyo. Ang kailangan natin, hindi dapat nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kahit na tayo mahirap, kahit na tayo gipit, kahit na hindi tayo popular, o kahit hindi tayo tanggap ng lipunan, ang importante, kayang-kaya nating magpatotoo na ang Diyos na muling nabuhay ay buhay sa ating puso. At ang ating pananampalataya ang siyang patuloy na hahawak sa ating puso, hindi lang upang maniwala kay Jesus, kundi upang mapatunayan natin, maramdaman natin, maranasan natin, si Jesus ay totoong buhay sa ating puso at buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, narinig po natin sa unang bahagi ng ating mabuting balita, binibigyan na ng introduction na Jesus na ang kanyang patutunguhan ay ang Ama na nagsugo sa kanya at ang Ama na kanyang uuwian. Mga kapatid, ganun din tayo.
Wala tayong uuwian kundi sa tahanan ng Ama na nagbigay sa atin ng buhay. Sa tahanan ng Ama kung saan may kapayapaan, may pag-ibig, katahimikan at katiwasayan. Darating ang araw, tatawagin tayo ng Ama na bumalik sa Kanya. Hindi niya tatanungin kung gaano tayo kayaman. Hindi niya tatanungin kung ano yung achievements natin. Ang tatanungin ng Ama, paano mo ginamit ang kabutihan na ipinunla ko sa iyong puso? At paano ka umibig katulad ng pag-ibig ni Jesus? Wagas, dalisay at tapat. Sa pagtanggap natin sa Kanyang katawan at dugo, ibulong natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo akong maramdaman ka. Tulungan mo akong mapatunayan na kahit hindi kita nakikita, alam kong ikaw ang sentro ng buhay ko. Kaya nananalig ako sa iyo. Ikaw ang magpapala sa akin. Ikaw ang magpapagaling sa akin. Ikaw ang magbibigay ng lahat ng aking kahilingan. At ikaw ang aking lakas, lalong-lalo na sa sandali na ako'y mahina. At nawa, sa linggong ito, matanggap natin ang pagpapala na ating pinagdarasal. Pagpalain tayo ng Panginoon, ang ating pamilya, ang lahat ng ating mahal sa buhay. Papurihan natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pananalig na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at bunga ng pagsisikap ng tao, idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito. Panginoong Yesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo, naway maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway sila ang maging kinatawan ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip na mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pagkikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at hidwaan, naway maunawaan nilang tanging pagpapatawaran ang makapagbabalik ng minimithing kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa bawat isa sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, naway tulad ni San Francisco de Assis, tayo'y maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa ating lahat, upang sa pamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan
ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Hesus, ipaunawa mo sa amin na sa pagtalima sa iyong salita, kami magiging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo at sa gayoy magmana ng kaharian ng kapayapaan kung saan ka nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mo gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumuwas sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papulis sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay. Ligtas mo kaming tanan, Pong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang
magpapatawad na kami sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang umiibig sa atin sa kabila ng ating kakulangan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Yesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawala ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, spiritual. Amen. Patalastas, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Veritas sa May 31, araw ng Sabado, at dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa June 1, araw ng Linggo. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa May 28, araw ng Miyerkules. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naway maging instrumento kayo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa inyong pamayanan. Amen. Naway lagi ninyong ipakita ang inyong pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Amen. Naway ang inyong mga puso ay laging masunurin sa mga pahiwatig ng banal na Espiritu. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,